Lagi po nating naririnig 'to, paulit-ulit, paulit-ulit. Pero kasi ang kagandahan do'n, ang paalala ng Diyos sa atin. Amen po ba do'n? Sa isang buong linggo lang na tayo ay hiwa-hiwalay, mayroong nagkakasakit, mayroong nagkakaproblema, mayroong mga sitwasyon na hindi magandang nangyayari. So pagdating ng Sunday, mayroong paalala ang Diyos. So ang kagandahan kung ang naririnig natin mga verses sa harapang ito o salita ng Diyos ay na-absorb natin, mayroon tayong sandata. Amen po ba doon? Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos nagpapatuloy dahil mayroong sandata. Ito po yung salita ng Diyos. Ito pong aking verse na gagamitin ay lagi ko po itong ginagamit kahit sa mga bata, sa mga lalaki, babae, lahat na makaharap po kasi isa ito sa paborito kong verse na nag-i-ignite din sa akin bilang isang Kristiyano. Kumbaga, itong Matthew chapter 4 verse 4. Kasi before, iba naman talaga ang pagkaintindi natin dito eh. Datapwat siya'y sumagot, si Jesus po yon, at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kasi dito pa lang sa verse na to, mauunawaan natin na tayo ay may dalawang pagkatao. Amen po ba doon? Amen. So meron tayong physical, the outward man, ang spiritual natin na pagkatao, the inward man. Sabi ng Diyos, hindi tayo mabubuhay sa tinapay lamang. Kung ang ating pinipid ay ang atin lang physical, hindi tayo mabubuhay. Yan ang katotohanan. Tanggapin man natin o hindi, kailangan natin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi ito yung mahalaga eh. Kaya yung mga bata natin kailangan tinitrain natin sila, mga bata pa. Ako, ang parents ko hindi sila believer. Ang believer ay ang lola ko sa side ng father ko. Na hindi siya nagsawa. Kahit siyempre bata ka, gusto mong maglaro. Pagkatapos ng isang linggong pasok, gusto mo, Sabado assignment ka, Linggo maglaro ka na. So habang naman ako lumalaki na, mas ang inward man ko, mas nabubusog ako doon sa lola ko, sa side ng father side ko. So, ibig ko sabihin, malaking bagay mga lola ng mga anak natin, mga apo natin, wag natin silang sukuan. Kung ayaw mo ng ina, iwanan niyo ang ina. Di ba? Kasi walay mo, yung apo naman ang makapagpaliwanag sa ina o sa anak nyo. Oo, kasi pagdating naman sa apo mo na, magsunod mo mga apo-apo, at least, mayroon na naputol na yung sumpa. Amen po ba doon? Dapat pakainin din natin yung ating inward man. So, sa paanong paraan? Kasi sa physical natin, kailangan natin maging healthy tayo. Nagsisearch tayo ng mga books. Nag-google din tayo ng mga healthy foods. Ano ba dapat? Nag-exercise din tayo. Di po ba? Kasi sa isang linggo nga, hindi ka magkasakit kung minsan ay kahit ubo-sipon lang, meron. So ano ba dapat? Kasi takot ka ngang mamatay. Takot ka ngang magkasakit. Di po ba? So sa ating inward man, may libro din tayo. May Bible din tayo. Doon tayo nagsisearch. Meron na nga rin Google. Pwede na rin doon. May YouTube na rin kung gusto natin na makinig lang tayo. Yun nga sabi ko kanina, yung ating YouTube channel. Patuloy po natin yung panoorin. I-like po natin. Mag-feed po tayo sa inward man natin. Kasi yung sabi nga sa Matthew 4:4, hindi pwedeng mabuhay ang tao sa tinapay lamang, sa physical lamang. Kasi kailangan matutunan natin at maunawaan yung eternal life. Kaya tayo pumupunta dito, gusto natin ng eternal life, di po ba? Sabi nga ng salita ng Diyos, wala namang pakinabang sa flesh. Kung ang pag-uusapan natin ay yung inward man natin. Kasi matatapos ito. Kailangan ng inward man ang alagaan. Kasi ayaw nating matapos yung inward man. Gusto ng Diyos na makasama tayo. In fact, sa lupang ito, ang Diyos ay nasa sa atin na. So kung nasa sa atin na ang Diyos, dapat ang desire natin, ang motive natin,
ang mindset natin, nagbabago yun. Amen po ba? Bakit ba kailangan nating pagtibayin o patibayin o palakasin ang ating inward man at sa papanong paraan? Yung mga bata natin, dahil produkto din ako ng pagpapalaki ng Bible School mula nung bata ako, magiging matibay sila kahit malayo sila sa atin. Kahit dumating ang time na hindi natin sila nakakasama, at is tayo. Kasi alam natin may nakatanim. Pagtiwalaan natin yon. By faith nga, nabubuhay tayo sa faith, di ba? Magiging matibay. Kaya, katulad ko, lumaki ako dito nung nag-iisa, wala akong pamilya. Sa Maynila, tumagal ako, tagal ko hindi nakauwi. Pero ito ako ngayon, nakatayo sa harapan nyo. Dahil po yun sa Panginoon. Dahil po yun sa Panginoon. Maraming napagdaanan, maraming pagsubok, maraming problema, marami. Siyempre, lahat naman tayo meron. Pero ang kagandahan, kaya nating tumayo, ang dahilan ay dahil sa Panginoon. Ay po ba doon? Pero kung dahil sa pera or what, wala yan. Siyempre, kailangan natin nagbabasa tayo, nag-aaral. Ang nag-aaral sa school, nagbabasa, pumapasok sa school, nakikinig, nagsusulat, nagre-recite, yun ang malaking malaking grades. Yung nagre-recite, yun ang mas malaki ang grade. Kasi sa attendance, kaya sa exam, mas malaki pa rin yung recitation. So, tayo din bilang mananampalataya, nag-aaral din tayo. Ayun po ba doon? Nakikinig. Pumapasok din tayo every Sunday. Sunday na nga lang, isang araw na lang sa isang linggo, absent pa tayo. Mayroon pa tayong midweek. I'm sure naalala niyo yun na kailangan na natin extra effort po doon. Pag nagpapalakas po tayo ng ating physical, nag-spend po tayo ng ating time, effort, money. Sa ating spiritual life, ganon din po sana. Amen po ba doon? Dito kasi, siyempre hindi ka naman makapagtanong kay pastor ng Sunday, sabi ko nga kanina. Pag Wednesday naman, may katanungan man ako, makikinig lang muna ako, kung minsan nasasagot naman. Pag hindi naman talaga nasasagot siya, saka ako magtatanong kay pastor. Ang kagandahan doon ay talagang mauunawaan mo yung mga verses at talagang ang pag-grow mo bilang isang mananampalataya ay tumatatag, tumitibay ka kasi alam mo na kung gaano ka kamahal ng Diyos. Alam mo na kasama mo ang Diyos sa araw-araw. Alam mo kung paano ka pinagbanal ng Diyos. Amen po ba doon? Ang sabi po doon sa 1 Timothy 2, 3, and 4, ito po kasi ang nakakalugod sa Kanya. Ito po ang ibig ng Diyos na tayo'y nagpapatuloy. Hindi naman kasi natin nakukuha to sa isang upuan. Sabi ko nga sa inyo, maliit pa ako. Nakakilala na ako, tumanggap na ako sa Panginoon. Kailan ba ako na born again? 50 years old na ako. Dito sa pag-aaral natin. Kung pag-aaralan natin, yung mga nadaanan namin na sabi natin parang maling katuruan, mas na-appreciate ko ngayon ang tama. Mas gusto ko pang matutunan. Sabi ko nga kami, medyo kakaunti ng panahon. Kaya naghahanap ako ng mga mas bata-bata na medyo papalit na sa amin. Kaya lang medyo wala pa akong makita kasi ang isang rason po doon, hindi pa masyadong maliwanag. Amen po ba doon? Kasi kung maliwanag na, unawa mo na ang pinag-aaralan natin, hindi ka na kailangang pilitin. Mag-aral tayo. Pwede magpaturo. Pwede naman yon. Kasi ako doon din ako galing. Lahat tayo grade 1. Walang alam. Yung kasabihan natin na kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan, kahit may dahilan ka. Pag ginusto ng Diyos, ang Diyos may paraan. May sariling paraan. Kasi ako noon, dami ko ng dahilan. Tatago pa nga ako. Pero ang Diyos may dahilan, ay may paraan. May paraan ng Diyos. At ang kanyang paraan, kung minsan, mabuti, kung minsan di maganda, pero kung paraan niya, wala tayong magagawa. Amen po ba doon? Ganyan ang mga anak ng Diyos. So, kailangan natin ang salita ng Diyos dahil nga doon sabi sa 2 Timothy chapter 3, 16 to 17, lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan din natin sa pagtuturo. Kasi mga anak ng Diyos, dadating ang time talagang magtuturo.
kahit sa mga anak natin, kahit sinong kaharap natin tao, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. At 17, bakit daw? Kailangang matuto ang mga anak ng Diyos upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. So saan natin makikita ang gawaing mabuti? Hindi dito rin lang sa salita ng Diyos. Hindi yun sa sinabing good works natin. Kaiba pala yun. Natutuklasan natin sa patuloy natin pag-aaral. So, sabi daw upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Sino ang tao ng Diyos? Mga kamanggagawa ni Kristo. Sa 2 Peter 3:18, dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. So, ibig sabihin, ang verse na to, kung ating pag-aaralan, ine-expect ng Diyos na tayo ay lumago. Lumalago po ba ang mga anak ng Diyos? Alam mo yung paglago ng Kristiyano, hindi lang naman sa loob ng simbahan nakikita eh. Amen po ba doon? Sa pakikitungo natin sa ating kapwa, sa gawin natin sa loob ng bahay, nakikita naman ang paglago ng Kristiyano, malaking pagbabago, hindi natin kailangang effort, talagang kusa siyang lumalabas pag nauunawaan po natin ang salita ng Diyos. Amen po ba doon? So, ang sabi naman po dito sa 1 Peter 3:15, kung di inyong aring banal, si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuan at sa takot. So, kailangan daw ang mga anak ng Diyos laging handa sa pagsagot. Kasi ang pagsubok naman, ang trials, problema, lahat yun nararanasan, mananampalataya o hindi. Siyempre magtataka yung hindi mananampalataya, ano ba sa inyo? Bakit kayo parang masaya pa rin? Di ba? Di nga sila naniniwala na wala tayong pera. Sa totoo lang, hindi nila alam na may sakit na pala yung isa sa mahal natin sa buhay. Yung kagalakan nakikita sa ating mga puso. Paano ba yun? Bakit ka merong ganyan? Ano pang meron sa'yo? O di, share mo si Christ. Di ba si Christ yun na sa atin? Yung walang kamatayang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo may pag-asa. So, paano natin masishare yun kung hindi natin alam? Kung hindi natin alam yung pag-ibig ng Diyos. Kung hindi natin alam yung totoo kung alin. Sabi nga yung kaisipan ni Kristo, kung ang ibig niya talaga ay lahat ay maligtas, doon sa 1 Timothy na sinabi ko kaninang verse. At ang lahat ay makaalam ng katotohanan. So anong isi-share natin kung tayo nga hindi natin alam? Alin bang totoo? Di po ba? Yun ang kahalagahan noon. Paano pag may nagtanong sa'yo, ano bang ginagawa niyo dyan? Bakit ba kayo? Katulad ko, ang meeting namin lagi sa subdivision, lagi Sunday nila nilalagay. Siyempre wala pa kami mga officers doon. Hindi talaga ako nakaka-attend. Sorry talaga. Kahit anong invite nyo sa akin, meron akong church. O minsan siguro tatanong ba yung church? Tinatawanan ako ng mga pinsan ko pag dumadating sa bahay. Sorry, hindi ako makasama sa inyo. Hindi ako pwede mag-absent sa church. Bakit ano ka pa doon sa church? Hindi nila kasi naunawaan kung anong nakukuha natin dito sa church. So, ano ka ba doon? Mabipikon ka? Hindi, dapat mahinahon lang tayo. Huwag tayo matakot pati tayuan kung ano ang ating alam tungkol kay Kristo. Kung anong meron tayo. Yun na talaga, kahit anong gawin natin, yun na talaga ang buhay natin. Hindi pwedeng gustong upo, kinig. Kailangan, kung alam mo ang pagmamahal ng Diyos, kung nauunawaan mo ang journey natin ng grace, hindi pwedeng wala kang gagawin eh. So, hindi pwedeng wala tayong gawin. Amen po ba doon? Masaya po ba tayong gumagawa sa Panginoon? Siyempre pag nag-aaral tayo, 4 na taon, nakakasawa nga eh. Kailan kaya ko gagraduate? Di ba? Kailan ko kaya gagamitin yung pinag-aralan ko?
hindi pwedeng hindi magagamit. May pagkakataon pa, ilalagay ka ng Diyos sa sitwasyon na kailangan mo gamitin. Kaya dapat sabi dun sa 1 Peter 3:15 kanina verse natin, kailangan handa tayong sumagot. Handa. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung aking journey sa pananampalataya na minsan ko rin binitawan. Pero ang Diyos gumawa ng paraan. Kung kilala niyo ako noon, ang difference ng buhay namin, kahit sa physical, sa material, layo na. Dahil yun sa Diyos. Dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Diba? Lagi natin na-encounter sa Bible yung the Pharisees and the Sadducees. Sila yung laging kalaban ni Kristo. No? Sila yung mga kumukontra kay Kristo. Ang kontra kay Kristo yung kumukontra sa kanyang aral. Last Sunday, napag-unawaan natin at napagbulay-bulayan natin yung napakahalaga ng doctrine of Christ, yung aral ni Kristo. Kaya sabi ni Jesus doon sa Matthew 28, diba sabi niya, ang challenge niya, una sa mga Hudyo, learn from me, mag-aral kayo sa akin. Dahil siya po ay, kung tawagin ay Rabbi, Master. Alam naman natin, pag narinig natin yung word na Master, ay, ano yan? Marami yung mga bagay na maituturo na mapapakinabangan. So, sa kanyang pagtuturo sa time na yon, sa kanyang unang-unang priority niya, kasi di ba yung mga Hudyo, mga Israelites, yung sabi ng John 1:11, he came to his own, but his own receive him not. Di ba? Naparito siya sa sarili niyang kanyang bayan, pero siya hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ang malungkot nga po ay ni-reject pa siya. Kasi kung babalikan natin yung from Abraham nang galing ang bayang Israel, tinawag siya. Mayroon dalawang pangako, di ba? Sang-ayon sa Deuteronomy, siya tinawag Genesis 12:1 at saka Genesis 22:17. At ang pagkatawag sa kanya, mayroon dalawang pangako. 'Di ba? Sa ating pag-aaral, sa tinuturo sa atin, yung isang earthly blessings at heavenly blessings. Kung matagal-tagal ka na sa pag-aaral, naunawaan natin na yung earthly blessings ay yung pangako sa physical Israel, sa bansang Israel. Yan po ay nakapokus dun sa Old Covenant system. Kaya puro earthly yung kanilang focus ng kanilang blessing. Pero ayon sa Genesis 22:17, yung sun nag-stand sa physical blessing at yung stars ay heavenly blessings which is spiritual. Diba? Ang makikita mo doon sa bakit inuna ng Diyos yung physical. Kasi gagawin niyang palaging ilustrasyon kasi yun ang nakikita ng tao, yun ang malawak sa pagkaunawa ng tao, una ng mga Hudyo. And then dadalhin niya ito sa spiritual. So makikita mo yung pag nagbabasa ka at nakakasubaybay sa journey ng pag-aaral ng salita po ng Diyos, na ang unang tipan is physical blessings kay Abraham. Kasi may purpose ang Diyos. Dahil sa Bible, makikita natin, yan nga po ay parang itinuturing na aral ng pambata. Yung bata, ibibigay niya yung lahat ng gusto niya. Candy, para siya maging masaya. Pero, dadalhin niya, ang isang magaling na magulang, dadalhin niya ito sa mas magandang matutunan ng isang bata na mapapakinabangan niya sa mahabang panahon at tiyak aalis siya sa pagkabata. Tawa. Parang yun ang nakikita ko sa Old Covenant. Kaya ang Old Covenant is inumpisahan sa physical at maging ang Panginoon, nung bumaba siya sa lupa, nung una sa mga Hudyo nga, dahil sa pag-aaral natin, na-violate nila yung Old Covenant na dahil sila po ay yung sa idolatry, ni-reject nila ang Diyos At mas ginusto nila yung sarili nilang gusto. Di ba? Napag-aralan natin yung
Una, ang form of government, theocracy, ang ganda na nun. Pero nainggit pa sila doon sa ibang bansa na nasa paligid nila. Na sabi, bigyan mo rin kami ng hari. Di ba? Sa aklat ng Samuel na pag-aralan natin. Bigyan mo kami ng hari na mamumuno sa amin. Yun ang kahinaan ng bata. Laging ang gusto niya, kung ano yung nasa isip niya, yun ang gusto niyang mangyari. So, doon nabigo ang Diyos sa bansang Israel, doon sa physical blessing. Inuna muna niya yung physical blessing, pero ang plano niya, dadalhin niya yun sa spiritual. Bakit? Kasi mas mataas, doon po natin mauunawaan na ang pinakamataas na antas ng blessing ng Diyos ay heavenly. Pero dito sa kahinaan ng tao, ito yung kahinaan ng tao parang bata. Ito yung kahinaan ng tao na yung pilit na inuunawa ng Diyos, at sinasakyan ng Diyos ang kanilang kaisipan. Pero ang problema, hindi nakaabot doon sa tamang plano at layunin ng Diyos, yung sa paglago. At ang ibig ko nga pong sabihin, sana magising tayo na kung makita natin na ito yung nagiging problema sa ating buhay, huwag na nating maging parang ganun pa rin ang magiging senaryo. Okay. So dito sa Matthew 22, nagtanong ang mga Saduseo dahil narinig nila sa turo ng Panginoon, itinuturo na ng Panginoon yung pagkabuhay na maguli. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Ito yung mga Saduseo. So si Jesus, talagang nagpagaling siya, gumawa siya ng himala, nagpakain, nagmultiply siya ng mga tinapay at isda, pero kita niya, nang dinadala na niya sa espiritual, alam ko mag-a-agree kayo, lalo na doon sa mga nagbabasa at nakakasubaybay ng journey. Pag dinadala na niya sa espiritual, parang ang hirap niyang batakin. Di ba? Kasi nakita niya, nasabi niya doon sa John chapter 6, sumusunod lang kasi kayo sa akin. Ang daming sumusunod kaya. Kung sa bilang at bilang din lang, kung talagang sa himala, ay nako, grabe ang sumusunod sa kanya. Kasi sabi nung sinabi niya na sumusunod lang kayo sa akin dahil sa pagkain napapanis at nasisira. Sumunod kayo sa akin, sabi niya doon, hindi dahil dyan, dahil sa buhay na walang hanggan. So yun ang pinaka-agenda ni Jesus. Eternal life, heavenly, kasi natapos na nga tatapusin na nga niya yung physical and earthly blessing which is yung old covenant system. Diba? Napag-aralan natin yan sa 2 Corinthians chapter 3. Yung paghahambing ng ministry of death, which is the law. Diba? Ministry sa laman, na mayroong glory. Pag sinabing mayroong glory, mayroong din idinudulot ito na maganda, kapakinabangan. Kaya lang ang sabi doon, fading, lumilipas. Hindi ka mag-expect na ito ay mananatili. Diba? And sabi doon, hindi kagaya ng ministry ng Spirit na nagbibigay ng buhay na ito ay, ang glory niya ay mas higit kaysa sa glory ng earthly or physical. Okay? So, nabanggit kanya ni Sister Sarah kasi, once na ikaw na born again, meron ka ng dalawang pagkatao. Ang hindi born again, siya lang ang kanyang pagkatao kasi ang hindi na born again, patay ang kanyang espiritu. Diba? Patay ang kanyang espiritu. Although buhay siya physically, kapag namili ka, anong gusto mo? Hindi ka born again o born again ka? Pwedeng sikat ka, pwedeng mayaman ka, pwedeng marami kang mga na-accomplish sa lupang ito at na-contribute sa mundong ito, pero patay ang iyong espiritu. Isa lang ang pagkatao mo. Pero yung hindi nakikita na inward man, pag yun ay na-born again, dalawa na ang pagkatao mo. At pag talagang naunawaan mo yun, gaya na sineshare ni Sister Sarah,
ay hindi mo pababayaan higit lalo yung iyong spiritual na buhay. Kung paano mo pinapahalagahan ang physical mo, which is ang Panginoon naman, pinapahalagahan din niya yung physical. Doon na rin natin mauunawaan kung bakit sinabi sa Matthew 6, seek ye first the kingdom of God. Spiritual na, heavenly na, and His righteousness. Kasi doon na yung ginawa ni Jesus, yun na yung righteousness na gift niya sa bawat sumampalataya. And all these things, pag sinabing all these things, yung physical mo ay hawak yan ng Diyos. Ito nga yung napakaganda eh. Pag naging maliwanag na yan, hindi ka na natatakot, dumating minsan ng sakit, dumating minsan ng krisis, basta gumagawa ka, balanse buhay mo. Pero kung hanggat gusto pa ng Diyos na mabuhay ka, mas naniniwala ka na mabubuhay ka. Ano man minsan yung mga senaryo. Kasi itong physical, earthly, pabago-bago to. May time maganda buhay mo, may time walang problema, may time may problema. Ganyan lang yung buhay. Sabi nga parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Huwag kang mag-expect sa earthly na buhay na tuloy-tuloy yung maganda. No. Although, nagsusumikap ang isang tao na makasurvive at nag-aaral din tayo para makasurvive ka sa buhay sa lupang ito, sa pangangailangan mo, maging matibay ka at matatag ka, maganda yon. Pero, kailangan pa rin mas makita natin yung blessing na spiritual. Okay? So, ano yung maganda dito na maunawaan natin? Bakit parang kakaiba? Ang sabi ko nga, nakawala tayo doon sa application ng biyaya ng Diyos sa Old Covenant system. Ano yung Old Covenant system? Ina-apply palagi sa physical. Kaya nga pag binasa mo yung Psalms 91, siyang nananatili sa ilalim na malabay na pakpak ng Diyos, di ba? Walang salot, walang peste ng karamdaman. Physical yun eh. Hindi daratal sa kanya. That is physical blessing. Pagdating sa spiritual, magiging maliwanag sa iyo na ang focus na ng revelation ng kingdom ni Jesus ay puro heavenly. Kumukuha na siya ng mga bagay sa physical, pero dadalhin niya ito sa spiritual. Pag-aralan mo, basahin mo yung Matthew, Mark, Luke, and John. Sa panahon ng mga Israelites, lagi siyang kukuha ng mga bagay dito sa lupa. That's why nauna yung physical at dadalhin niya yun doon sa spiritual, which is yun ang mas mataas. Kasi yung physical may glory pero fading, lumilipas. Pero yung heavenly and spiritual, mataas. Ang problema, hindi masyadong na-emphasize nung una yung ganda nung heavenly kingdom. Tingnan niyo to. Kaya tuloy, ang mindset, tabang na tabang sa mga bagay na spiritual. At nakahatak ang marami ng mga bagay na panlupa. Okay? Tingnan natin. Nang araw na yon, sabi dito sa 23, ay nagsilapit sa kanya na nagsasabi kung walang pagkabuhay na maguli. Eh di siyempre, ang buhay ng isang taong hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli, hindi sa malabo. Yung iba, malabo, pero ito talagang wala. At siya'y kanilang tinanong, sabi nung 24, Guro, sinabi ni Moises, kung mamamatay na walang mga anak, ang isang lalaki ay mag-aasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya. Diba? At magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. 25. So, tinan niyo yung senaryo ha. Yun yung sa unang lalaki, sa panganay. Kami, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid. 7. At nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Kung pag-aaralan mo to, parang immoral yata to ah. yung ipapasa doon sa pangalawa, di ba? Pero sa kanilang panahon na yun, hindi ganoon ang kanilang mindset. 26. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa. Sa pangatlo, hanggang sa ikapito, isipin niyo yun. Di ba? Mula doon sa una, hanggang sa ikapito, naging asawa yung isang
babae. 27. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Kasi patay na sila lahat. Lahat pa rin yung mga napangasawa din ng babae. 28. Sa pagkabuhay niyang maguli. So ito yung topic talaga. Kung talaga daw may afterlife, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ano yung makikita ninyong kaisipan na mayroon ang mga Saduceo? Na kung talaga daw may pagkabuhay na maguli. Ano yung binabatayan nila ng kanilang mga katanungan? Physical. At maging tayo, aminin natin, malabo ang turo sa atin sa kabilang buhay. Dala mo pa rin yung pamilya mo, dala mo pa rin mas maganda. Andon, the greatest reunion is heaven. Totoo naman yun eh. Di ba ako doon? Pero dito sa tinuturo ito ng Panginoon, magigising yung ating isipan. Tingnan 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo. O di mali sila sa hindi pagkaalam. Importante ba yung merong alam? Yes. Sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. So ito talaga yung basihan. Maski si Jesus, ito na yung kanyang talagang guide para wag kang madaya at magkamali sa pagkaalam. Itong Bible, itong scripture ay napakahalaga. Sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, pati yung authority nito ng kapangyarihan man ng Diyos. So andito yung authority ng Diyos. And sabi ko nga, kung ang isang tao talaga nagpapasubmit sa Diyos, ito lang tapos na. Bible lang. Madaling magsabi na, naniniwala ako sa Diyos, kailangan kong magpasakop sa Kanya. Kung hindi ka naman nakipapasakop sa talagang pinaka-final authority, hindi ka rin talaga sa suma total, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Nagpapasakop tayo sa salit-saling sabi at so ano yung dati nating pagkaalam. Kaya sabi ko nga, napakapalad natin. Although, ang kalaban talaga ng spiritual, physical. Galatians 5. Ang nasa ng laman ay laban sa espiritu at ang nasa ng espiritu ay laban sa laman. They are contrary, magkalaban ang dalawang ito, one to the other. So pag gawin wise, sinasabi ng scripture, at ang magdo-dominate sa iyo palagi at ang magdidikta palagi sa iyo ay yung senses mo, yung observation mo sa mga bagay ng physical, at ipaglalaban mo yung prinsipyo mo. Kapag ang isang mananampalataya ay talagang nakita niya ang purpose ng scripture, ay para maunawaan mo, doon na lang sa 2 Timothy 3:16, maliwanag na doon, na ang lahat ng kasulatan ay inspired, kinasihan. Ano niyo ba pag sinabing inspired? Talagang andito yung authority ng Diyos. At ang sabi doon, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala. Humanda ka kung talagang yung dati mong pinaniniwalaan, pag nakita mo again sa scripture, papasubmit ka. Pero pag mataas ang pride ng isang tao, di ba? At ang tao ay titingin sa tao at hindi sa scripture, ang kakampihan niya, tao. Sarili niya. Sarili niyang pananaw. At hindi talaga yung scripture. Kung sinasansala ka na, ikinokorek ka na. Kasi sabi diyan, pagtuturo sa pagsansala, sa pagsaway. Paano? Sa ikatututo na ayon sa tamang katuwiran ng Diyos. Ganun kagrabe to. Ganun napakapalad natin na sa ating panahon, mauunawaan pa nga yung mga first century believers ang hina ng kanilang pananampalataya. Sabi nga doon sa ating pinag-aralan minsan, kung iba kumakain ng ganito, sa pagkain pa lang, naghahatulan na sila Di ba? Pero dito, malinaw na dapat ito yung base ng ating pananampalataya, standard ng ating pananampalataya. Ang kailangan nga lamang ay yung sinasabi ng 2 Timothy 2:15, na kung ikaw ay nagsusumikap na gusto mong maging kalugod-lugod
at katanggap-tanggap sa Diyos, yung sinasabi ng binasa ni Sister Sarah kanina na pag ikaw ay tinanong, meron kang isasagot. Subok ka. Sabi diyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Pag sinabing subok, 'di ba? Nagpaka ano ka talaga din. Ang problema, ang tao nagmamaster lamang sa physical. Pati sa kanyang kalusugan, walang masama. 'Di ba? Sa kanyang kalusugan, bakit siya nagja-jogging, bakit siya kailangang ingatan yung kanyang kalusugan. Dito nagpapakasanay, pero sa spiritual, malaking nawawala, nababaliwala. Pero sabi diyan, kung ikaw ay subok sa Diyos, ikaw ay walang ikahihiya, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagawit ng matuwid na salita ng katotohanan. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Unang-una, yung old covenant, wala na tayo doon. Hindi naman tayo talaga kasama doon. Pero sa new covenant, dito tayo na-connect. Sa Galatians 3, di ba? Kung di ako nagkakamali, Galatians 3:14. Okay, balik tayo sa Matthew 22. So makikita natin dyan na sabi dyan, nagkakamali kayo sa hindi nyo pagkaalam sa kasulatan. So doon isang malaking punto na ipinapaunawa sa atin na dapat ang scripture ay alam natin. Para hindi tayo magkamali doon sa ating mga ano sabi doon, yung ating pagkaunawa at pagkaalam. Napaka-importante po noon. Kasi nga, sabi ng John 17:3, kasi nga ang topic nga ay buhay na walang hanggan eh. And this is life eternal, that they might know thee, para makilala ka, the only true God and Jesus Christ, whom thou hast sent. At binasa natin yung John 5:39, the scripture, sabi ni Jesus, you search the scripture, for in them you know that you have eternal life. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Tanong, sinasaliksik talaga natin. Gusto ba ninyo ng buhay na walang hanggan? Yes. Search the scripture. Diba sabi doon, sapagkat iniisip niyo na sa mga yun ay meron kayong buhay na walang hanggan. Kasi nga, ang buhay na walang hanggan, pagkakilala. Pero kung ikaw ay sapat na, okay na sa akin, basta magpakabait lang ako, ayusin ko lang ang buhay ko rito sa lupa. Hindi ako nanlalamang. Religious. Prinsipyo yun ng maraming mga relihiyon. Pero ang prinsipyo ng salita ng Diyos, scripture. Talaga. Ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi ng Hebrew 10:7, yung narito nasusulat sa balumbo ng aklat, nasusulat ang tungkol sa akin. Doon mo makikilala si Jesus. Kasi from the very beginning, sabi ng Ephesians 1:4 and 5, sabi dyan, according as He had chosen us in Him, pinili niya ang kanyang mga anak, bago pa nag-create ang mundo ito, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame, banal at walang dungis, before Him in love, sa pag-ibig. Ano yun? Yun yung gospel, yun yung doctrine of Christ. Kaya sabi ko nga, yung ating pag-aaral sa doctrine, dadaling ka sa pag-ibig, dadaling ka sa, sabi ng 2 Timothy 3:10, pagpuli nun yung doctrine, sabi doon, malalaman mo yung, susunod doon yung manner of life, purpose, pati yung pagtitiis mo, pagtsatsaga mo sa buhay sa lupang ito. Hindi nasasayang yung pagtitiis mo. Merong mga nagsasacrifice under the religious system and not under the scripture. Sayang. Kaya yun ang sinasabi doon sa Bema Judgment na yung kanilang mga gawa dadaan sa apoy at masusubok, at pag ito ay nasunog, sayang, para ang nalugi. At ina-analyze natin na yung work na yun, iba yung work na yan. Yung Bema Judgment, iba rin yung judgment na yan, judgment of the believers. Diba? At iba yung work na dapat yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, sapagkat tayo ay kanyang mga gawa in Christ Jesus unto good works. Gagawa ka ng mabuti dito, hindi pwedeng walang gawa. Which God had before ordained. Yan na yung itinalaga ng Diyos. Yun na nga about sa gospel. Na inordain na ng Diyos na doon tayo magiging banal, walang dungis, at sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang paraan para ikaw ay maging anak. Na born again ka, itinalaga na ng Diyos through Christ. Ang tree of life, ang living water, di ba?
nagbibigay ng buhay, the Spirit that gives life. In-order na yun ng Diyos that we should walk in them. Design na yun ng Diyos. At kapag hindi nasunod ang design ng Diyos sa isang mananampalataya, may problema. Hindi ang Diyos ang nagkamali. Kung hindi ang nagkakamali, tayo. Pag hindi ang Scripture yung ating ginawang guide at ginawang may authority sa buhay natin. Pag hindi ka nagpasubmit sa Scripture, pwede kang sumimba. Pwede kang magsakripisyo, pero nawawalan ng kabuluhan. Hindi sayang lang. So, makikita natin na ang eternal life, pag naunawaan mo, yan na yung business mo. Pag sinabing business, yun yung agenda mo. Yun na yung mahalaga sa'yo. Dahil nakikipagkaisa ka sa Panginoon. Okay. Sabi doon, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli, sabi doon sa verse 30, ito na yun, daritsahan na ang Diyos. Okay, prangka po ang salita ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli, hindi na mga aasawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Pag binasa mo yan, ako naka-experience ako, aaminin ko, nung nabasa ko yan noon, even nandun pa tayo sa Kalamba, sabi ko parang malungkot sa langit. Kung i-analyze mo yan, gagamitin mo yung carnal knowledge mo. Ano yung carnal knowledge? Yung observation ayon sa physical experience. Parang kung magbabatay ka sa knowledge ng physical, parang malungkot sa langit. Kasi hindi na mag-aasawa ni pag-aasawahin pa. Pastor, wala ng sex life. Samantalang sabi ko doon sa asawa ko, hanggang doon sa langit, tuloy ang aking pag-ibig sa iyo. Sabi ng asawa babae, sinungaling ka pala. Kasi ito yung totoo, mga kapatid. Iisa na lang tayo doon. Wala ng babae, wala ng lalaki. Pastor, parang malungkot sa langit. Alam niyo, maraming nagpapakamatay, walang love life. Bigo. Sabi nila napaka-malas ng buhay kung walang ano. Remember yung 1 Corinthians chapter 7, yung tinapik natin last Sunday, yung payo ni Paul, mas mabuti ba sa isang pinata? Ako naniniwala ko, sinasabi niya yun dahil yung scenario that time is, ang grabe yung persecution, ando na, parating na yung tribulation. Pero alam nyo, ipinapakita niya doon na ang pinakamagandang relasyon na natuklasan ni Pablo, yung relasyon sa Diyos. At tayong lahat ay iisa na lang, wala nang babae, wala nang lalaki. Parang nagkamali ang Diyos, ano? Kung gagamitin mo yung carnal knowledge mo, parang hindi maganda yung blessing na spiritual pala. Kasi wala na yung wala na yung family na parang tayo, wala yung family rito sa lupa. Doon lahat tayo, pantay-pantay, lahat tayo, isang magkakapatid talaga, isang pamilya. Pero alam nyo, kung bibigyan mo ng final authority talaga sa iyong buhay ang salita ng Diyos, maniniwala ka, mas maganda sa langit. Amen? Diba? I don't care kung ano sabihin ng carnal knowledge. Basta maniniwala ako, the best at ang pinakamataas na antas ng blessing dahil yun ang inihuli ng Panginoon is heavenly and eternal blessing. Amen? Kaya nga ikaw ay magmamalasakit sa family mo. Kaya nga mauunawaan mo, magre-raise ang isang Kristiyano, nagre-raise ng family, kung pumasok mo siya sa pag-aasawa, isa na yung priority niya. I-raise ko ang aking family, makadiyos na pamilya. Tama? Bakit? Kasi kung ang amin lamang bonding ay dito lamang sa lupa,
Tapos. Di ba? Kaya the best na bata pa talaga. Yun ang iminulat mo na mula sa pagkabata Nawawala pa Ganun talaga yung flesh. Iminulat mo na sa pagkabata. Nagkakaroon pa rin ng pag-iisip na parang binabaliwala yung mga bagay ng makadiyos How much more kung talagang hindi mo siya, yun ang magiging talagang bubuhusan mo ng focus at yun ang mas bibigyan mo ng halaga. Dahil malalaman mo na kung dito lamang sa lupa, maiintindihan mo na yung the flesh profiteth nothing. Magiging walang makabuluhan ang laman kung dito lang yon sa physical. Kasi magiging malawak na sa'yo kung ang scripture ang talagang binibigyan natin ng kahalagahan at pagkaunawa, magiging mahalaga na sa'yo. Naging masaya nga ako sa lupa, naging successful nga ako sa lupa, tapos para ka lang Kaya sabi nung Ecclesiastes chapter 3, ang tao kagaya din lang ng hayop. Actually, man is the highest form of animal. According to science. Ang hayop, isinilang na buhay, kumain, natulog, mamamatay. Ang isang tao, isinilang na buhay, maaaring mas higit siya sa hayop kasi mas mataas ang knowledge meron siya at mas matalino siya sa hayop, pero pag afterlife, parehas din lang silang mawawala. Kaya nga yung pinag-aralan natin, ang kaligtasan ay iniligtas tayo sa eternal death. Ayaw ng Diyos na mabuhay ka lamang sa lupa. Ang gusto niya, ang pinaka-agenda niya, eternal life. Kaya nga yun ay heavenly blessing at hindi siya. Kaso mo, ang problema, masyadong na-corrupt yung ating mind ng katuruan ng relihiyon. Na basta hindi ka gumawa ng masama, basta naniniwala ka sa Diyos. Anong klaseng paniniwala sa Diyos? Diba? Yun ang turo na relihiyon Mabait ka, maayos ang buhay mo sa lupang ito. Punta ka sa kabila. So makikita natin sa pagkabuhay na maguli, hindi na mga mag-aasawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Pero hindi natin gagamitin dyan yung carnal knowledge. Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Ito yung kinalungkot ni Apostol Pablo. Ako mga kapatid na hindi nakapagsalta sa inyo ng tulad sa mga nasa espiritu. So unawa na natin pag sinabing hindi ako makapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu. So pag sinabing nasa espiritu, yung language yan ng Bible, language yan ng Diyos na patungkol sa kaharian ng niya na heavenly. Sabi niya, hindi ako makapagsalita sa inyo tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman. Tulad sa mga sanggol kay Kristo. So believer to, pero hindi sila nag-grow. Tingnan niyo verse 2. Kinandili ko kayo ng gatas. Ibig sabihin, nagpasimula tayo sa parang sa gatas. Inuunawa, alam mo yung bata, sinasakyan palagi ng nakatatanda, bata kasi yan unawain mo. Diba? Kinakandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati. Pag sinabing lamang kati, matigas. From liquid to solid. Diba? Sapagkat kayo wala pang kaya noon. Ibig sabihin, hindi nyo pa kaya unawain yung mga bagay ng kalaliman ng espiritual. Pero alam nyo, kung sabi ko nga, simple lang naman talaga rin ang salita ng Diyos. Ang problema lang, ang crisis kasi dito, magkaroon ka ng tinatawag na malampasan mo yung carnal knowledge. At yun, ang process na yun, sa pamamagitan ng pag-aaral, malalampasan mo yun. Diba? Magbabasa ka ng Bible, pagtsatsagaan mo kung maaari, mabasa mo talaga ang Bible para makita mo yung mga pamamaraan ng Diyos Sapagkat kayo wala pang kaya noon. Ang isang bata talagang walang kaya. Hindi mo mapagbubuhat at hindi mo rin mauutusan na
Punta ka doon sa ganito, hindi mo mauutusan ng bata, di ba? Wala pang kaya, hindi pa malawak ang kanyang kaalaman. Sabi, ang problema nito, sapagkat kayo wala pang kaya noon, wala na ngayon paman. Wala kayong kaya. Di ba? Nanulungkot siya. Hanggang ngayon. Sabi ko, nung pinupukulan ko po yan ng pagbubulay-bulay, hindi ko rin masisisi yung mga first century believers that time. Kasi hindi pa maraming copy ng Bible. Unlike ngayon, nasa cellphone, maloload mo sa cellphone. Kahit ka saan ando, pwede mong mabasa. Diba? Yung mga tao nun, wala hindi nakakapag, gusto. Tsaka, mantindi ng persecution. At tsaka yung mindset nila, sanay sila sa Old Covenant, physical blessing. Wala silang pagkaunawa kasi hindi nakikita yung spiritual. Kaya maintindihan mo na talagang sa tinagal-tagal, nung bandang huli nga, marami yung iniwan si Paul. Iniwan siya ng maraming mga dati niyang kasama. Diba? So maunawaan mo. Kaya sabi doon, hanggang ngayon, wala kayong kaya. Verse 3. Sapagkat kayo'y mga salaman pa. Diba? Ibig sabihin, ang kaya lang nilang unawain, itong mga bagay sa lupang ito. Diba? So, anong makukuha natin? Iba yung sa earthly knowledge, carnal knowledge. Iba ang heavenly at spiritual. Kaya sabi niya, wala kayo sa espiritu. Ako hindi makapuset sa inyo ayon sa espiritu. Ibig sabihin, wala silang kayanang unawain yung mga bagay na espiritual kasi lamang na lamang sa kanilang isipan yung mga bagay lamang sa physical at earthly. Kaya, anong nangyari doon? Mayroong paninibugho, may mga pagtatalo, iba-ibang prinsipyo, iba-iba pananaw, hindi nagkakaisa. Kaya sabi niya, hindi baga kayo'y mga salaman? Kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Yun, panglupa lang. Mahuhusay sila rito. Hindi naman masama. Kasi kailangan din yan. Pero, napabayaan yung kanilang mas mahalagang pinahahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. So ito po yun.